Ngunit muli sa buong mundo walang problema kung anong mangyari. Ito ay magiging worldwide. Kung isipin ang WHO sa plano ng vaccination passport, hindi ka na makakapaglakbay. Kung ang iyong kalusugan ay hindi maayos sa ganitong paraan, ito ay muling pang buong mundo. Si Jesus lang ang makakatulong sa iyo sa mga karapatang iyon. Maalala mo ang kasaysayan matapos silang ilagay sa nagniningas na hurno sa panahon ng tribulation ay ngayong taon ng Panginoon. Sino pa ang naroon kay Jesus? Si Jesus ay naroon dahil dito, naroon para tumulong sa kanila. Kaya nakikita natin kung paano ang tatlong lalaking Hebreo na ito kumakatawan sa tatlong klase ng mga tao. Tatlong karakter at tatlong pagsubok. Ang tatlong pagsubok, Hananiah, kasama ang karakter na kumakatawan sa mga nanindigan sa pagsubok na iyon. Ngunit hindi ito natupad sa oras na iyon dahil ang Diyos ay maawain at ito ay maliit at simple. Oo, ang susunod na mas malaki. Ngunit ngayon, nakita natin na ito ay talagang pandaigdigan. Sumasaklaw sa buong mundo. At ito ay sa makatuwid, makatitiyak tayo na ito ang pagsubok. Hindi ito ang LGBT test at hindi ito ang ikapitong pagsubok. Ang mga iyon ay para sa kanilang panahon. Sila ay limitado sa kanilang saklaw. Ngunit hindi nila naabot ang proportion na itinuro ng kwento ni Nabucodonosor. Hindi kailanman nakuha. Pinanggit ng kwento ni Nabucodonosor na ito ang buong kaharian ng Babylon. Lahat ng mga prinsipe sa mga probinsya ay nagsama-sama. Binanggit natin kung paano nagkaroon ng signal. Ano ang hudyat ng musika? Magpapatugtog sila ng musika. Kapag narinig mo ang musika, ikaw ay yuyuko. Ngayon ay akma ba yun sa Sabbath test? Mayroon bang ibang senyales at pagkatapos ay lahat ng tao sa mundo o kahit na kinuha mo ito ng simple, pagkatapos ang lahat ay kailangang panatilihin ang linggo? Hindi ito isang panandaliang bagay. Linggo-linggo dapat mong igalang ang Sunday law. Kaya hindi ito akma, hindi ito isang signal para yumuko ang lahat sa isang pagkakataon. Paano naman ang issue ng LGBT? May dalawang magkaibang mag-asawang pumasok, si Kim Davis. Gustong mapirmahan ang kanilang marriage license. Ito ay nangyayari sa lahat ng oras, araw-araw, kaya hindi rin ito angkop. Ito ay isang signal pagkatapos lahat ay kailangang yumuko. Nangyari na at hindi ito akma sa batas na iyon. Ngunit ano ang tungkol sa sitwasyon ng pandemya? Ito ang WHO. Ano ang pinagagawa nila? Sinasabi nila sa mundo mayroon tayong pandemya. Kailangan nating magkaroon ng mga bagong lockdown. Kailangan magkaroon ng mga regulasyong ito. Sundin ang lahat ng mga ito. Magsuot ng maskara, gawin ang lahat ng mga bagay. Yan ang signal. Tapos yuyuko ang lahat. Oo, susunod kami sa lahat ng sinasabi mo sa amin. Oo, at may idioma. Tapos gagawin itong malinaw at sa Ingles upang sumayaw sa himig ng tao. Oo, sa lalong madaling panahon ang WHO. Ilalagay ang tunog at sabihin, ngayon ay oras ng pandemya kung saan ito gagawin. Oo, at sa makatuwid ang pandemya ng kasunduan, mga panuntunan na nilagdaan nila kamakailan. Nakaset up ba ito, digital health system para tumugtog ng flauta? Tama. At pagkatapos ang lahat ay kailangang sumayaw ayon sa kanilang tunog. Eksakto. Oo, tama. Kaya ang nakita natin ay itong istorya kay Daniel. Partikular na tumuturo sa ikatlong pagsubok na ito. Ito ang tumutupad sa imahe na sa paghahayag ay isa ring pangunahing simbolo. Ang imahe ng halimaw, yan ang pag-uusapan pa natin sa susunod na linggo. Ngunit may isa pang karakter sa kwento. Sino ang nawawala? Daniel. At si Daniel ay kumakatawan sa ibang grupo tulad ng ginawa niya sa kwentong ito. Kinakatawanan niya ang mga nasa simbahan ng Philadelphia kung kanino ibinigay ni Jesus ang pangakong ito sa Apokalipsis 3:10, sapagkat iyong tinupad ang salita ng aking pagtitiis. Ingatan din kita sa oras ng pagsubok, sa oras na ito.
Kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay nagsasama-sama, darating sa buong mundo upang subukan ang mga naninirahan sa lupa. Kaya kinakatawan ni Daniel ang simbahang Philadelphia. Siya hindi lamang naroon. Hindi siya naroon. Iniligtas siya mula rito, mula sa patay hanggang sa pugon ng kapighatian. Tama ang pagsubok na iyon. Kaya't nagtatapos ng ating pag-aaral para sa araw na ito. Sa susunod na linggo, sobrang excited na ako para dyan. Sa tingin ko, magkakaroon tayo ng isang napakahalagang oras. Pagtutuunan ang mga detalye ng larawan ng hayop at kung ano ang masasabi ng pahayag tungkol doon. Ngayon, sa tingin ko sapat na para sa araw na ito, kaya tumayo tayo para sa panalangin. Ama namin, nagpapasalamat kami sa kalinawan na binibigay mo sa iyong salita. Habang nakikita namin ang mga bagay na nangyayari at naunawaan namin sa pamagitan ng iyong propesiya kung nasaan kami, ayon sa mga salita ng kasulatan. Pagkatapos ay alam namin na mayroon kaming matibay na pundasyon kay Kristo. At kapag kumilos kami ayon sa kanyang mga salita at susundin namin ang mga bagay na aming at iyo kaming pinoprotektahan mo ang iyong bayan, nakikinig ng iyong tinig. Kami ay nagpapasalamat para dyan. Pinupuri namin ang iyong pangalan sa mahalagang patnubay na iyon. Lalo na sa panahong ito sa kasaysayan, kapag napakaraming kasinungalingan at labis na kalituhan, ang iyong salita ay nagbibigay sa amin ng liwanag sa dilim. At binubuksan ang daang ito ang tunay na liwanag sa aming landas. Para malaman namin ang landas kung saan kami patutungo. At magkaroon ng tiwala sa iyong pangunguna. Kaya pinupuri ka namin dahil dyan at hiniling namin ang iyong espiritu upang magbunga. Ang tinapay na aming ibabahagi na maraming tao ang mapapakain nito. At gayon din ang dumating sa pagkaunawa at katatagan na ibinibigay ng iyong salita sa mga panahong ito na hindi matatag. Kaya nagpapasalamat kami sa lahat ng iyong ginagawa at sa iyong paggabay. Dalangin namin ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.